Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. Balik lang tayong konti. April 21, 2025. Ito po ay bago po ang senatorial elections. Bago po ang midterm elections. So, noong April 21, 2025, meron pong pangakong binitawan si Tito Soto. So siya po ay tumatakbong senator, itong si former Senate President. Sabi niya, kung papalaring makabalik sa Senado, hindi ko kukunin ang aking sweldo. Ibibigay ko ito sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang pag-aaral. So maliban sa magagandang mga plataforma, ay meron siyang pangako. Hindi niya kukunin yung kanyang sahod. Ang gagawin niya ron, ibibigay niya ito sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang pag-aaral. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng mga scholars. Siya yung magpapaaral doon sa mga estudyante. Siguro, iba't ibang klase. Bibigyan niya ng baon, ng panggastos, allowances. Yun ang pangako ni Tito Sen noong April 21, 2025. Marami pong mga politikong nangako. Actually, si Cayetanong Kupal. Tagal ng pangako yan. Tatandaan nyo ba yung 10K? Yung 10K na pinangako ni Cayetano na ngak-ngak ng ngak-ngak ngayon dyan sa Senado. Nasaan na yung 10K? Cayetano, puro ka lang pangako, hindi mo naman tinutupad. Diba? Ang marami nangako. Ito pa, isang nangako. Si Marcoleta. Senator Marcoleta, senator na ito. Pero bago siya naging senator, sabi niya, kapag ang kuryente ay hindi po tataas ang 2,000, sasagutin daw ayan ni Marcoleta. Kung ang kuryente ninyo below 2,000, sagot na raw yan ng gobyerno. Sabi ni Marcoleta yan, nangako siya. Alam niyo yan mga kababayan. Hindi ko na hinanap yung yung pangako na yun, pero nangako siya. Anong petsa na? Kailan sila umupo? July, August, 2 buwan na. 2 buwan na. Nasaan na yung pangako mo, Marcoleta? Wala ka, puro ka lang pangako. Nakalimutan mo na ata yung pangako mo. Hanggang ngayon, 2 buwan na, Hindi mo pa ginagawa yung pinangako. Siyempre, ito kasi mga politiko. Ang gagaling po mangako. Ang babait po niyan kapag panahon ng kampanya. Diba? Kapag panahon ng kampanya, ang dali po lapitan niya mga politiko na yan. Mga politiko na yan. Pag panahon ng kampanya, saka sila ang lumalapit sa tao pag panahon ng kampanya. Pero nung nanalo na, madali pa rin naman lapitan. Mahirap lang hanapin. Yung mga visit na yan. Diba? Madali lapitan pero mahirap hanapin. So, ayan, dami nila mga pangako. Kung pwede nga lang ipangako ang langit at lupa. Diba? Lahat ng kalsada dyan na ayos, sisirain ko, papalitan ko yan. Yung mga ghost projects na yan, itutuloy natin yan. Dami mga pangako ng mga politiko. So, ayun ang hindi ko nakakalimutan pangako na na sinabi ni Marcoleta, kapag below 2,000 yung kuryente mo, yung bill mo, babayaran niya. Nasa na po? Sir Marcoleta, ang ingay-ingay mo dyan sa Senado. Dapat imbestigahan ka sa Blue Ribbon Committee dahil di mo tinutupad yung pangako mo. Kagaya nung sinasabi nila dati, nangako si Presidente Bongbong Marcos na 20 pesos na bigas per kilo. Tinupad naman yan diba? Nung natupad na, may reklamo pa rin itong si Princess Sara. Diba? Tinupad na may reklamo pa rin. So talaga, alam mo naman yung mga didilis, yung utak niyan, wala talagang kontra sa gobyerno. So, eto pong si Tito Sen ay nangako po. Kung papalaring makabalik sa Senado, hindi ko kukunin ang aking sweldo, bibigay ko ito sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang pag-aaral. So, nung pagkatapos po ng eleksyon ay nanalo po si Tito Sen.
Ngayon, ang tanong, tinupad ba ni Tito Sen ang kanyang pangako? Ito mga kababayan. Ayan o. Nakasweldo na raw siya. Natanggap niya na yung kanyang sweldo 2 months. So pati sa Senado, delay ang sahod. Na-delay yung sahod nila. So 2 months na ibigay yung sahod. Anong nangyari ngayon? Simula nung naipangako ni Senator Tito Soto, nandito na ang kanyang sweldo para sa ating mga estudyante na nangangailangan ng tulong. Grabe. Idodonate niya yung kanyang 2 buwang sahod as promised. Ngayon, ang gagawin ninyo, yung mga scholar, yung mga nangangailangan ng tulong, magsabit kayo ng inyong request, iscan nyo po etong QR code. At syempre, re-reviewin yan ng staff ni Tito Sen para po ma-review kasi syempre, yung mas nangangailangan po, syempre, ang bibigyan ng tulong. Kasi hindi katulad sa 4-piece. Sa 4-piece, mga nakikinabang minsan sa 4-piece, mayayaman mga kupal no? Yung 4-piece, pinantatalpak lang mga kababayan Kukuha ng 4-piece, tapos ipantatalpak. O kaya minsan, dun sa lugar nila ng mga miyembro ng mga marites na miyembro ng 4-piece, makikita ninyo, nagkukumpul-kumpulan. Anong ginagawa? Nagbibingo. Kung hindi nagbibingo, nagtotong-its. Habang nagtotong-its, tumotoma pa. Di ba? Maraming ganyan Ito mga kababayan, re-reviewin syempre. Kung sino po ang mas qualified na nangangailangan ng tulong, yun po ang mabibiyayaan ng sweldo ni Tito Sen. Ang gagawin nyo lang, scan nyo tong code, at yun po, antayin nyo ang tulong galing po sa sahod ni Tito Sen. Kaya ayan po ang tinatawag na pangakong natupad. Hindi yung puro pangako pero hindi tinutupad. Si Marcoleta kailan kaya magkakaroon ng QR code? Senator Marcoleta, nasa na yung QR code mo para makuha namin yung 2,000? Yung mga ang bill ng kuryente ay below 2,000. Diba? Sagot daw yan ni Marcoleta, sabi niya. Tingnan nga natin kung puro salita lang, puro ngak-ngak lang yung Marcoletang yan. Dapat ganito. Kapag kayo nangako, tuparin ninyo. Diba? Hindi yung porke nanalo na kayo, hindi na kayo namamansin, dead man na kayo, yayabang nyo na. Diba? Dapat, tuparin ninyo yung pangako ninyo. Tingnan nga natin yung mga comment. Ayan Ayan, ang dami na pong nagko-comment. Guys, ganito gawin ninyo, yung mga hihingi po ng tulong, iscan nyo po yung QR code. Dyan po yung request. Ayan isusubmit nyo yung request nyo sa yung QR code nyo, scan niyo, tapos may pupunta siguro pupunta kayong link, website, hindi po link ng talpakan nyo. Baka mapunta kayo sa online sabong Hindi po sa online sabong yan. Tulong po ni Tito Sen yan para po sa mga scholars. Eto naman, sabi ni ma'am, how po ito, Tito Sen? Yun nga ma'am, tingnan mo lang, i-scan mo yung tapos mag-fill up kayo dyan. Okay? Inaantay ko po talaga to sir. Sana mapilian ako, graduating na siya. He's taking OJT to top service, graduating October, late na kasi, di po kasi nakapag-OJT 1 nung second year. Wala po pera kaya ngayon niya tinake OJT 2. Sana po mapili siya. So yan po yung yung mga dapat na tulungan na manggagaling po dyan sa sweldo ni Tito Sen. At belated happy birthday nga pala kay Tito Sen Belated happy birthday po sa inyo, Tito Sen. The best ka talaga, Tito Sen. Wala ako nababasang the best ka talaga, Marcoleta. The best ka lang mangako. Puro pangako. Para kang si Cayetano. Puro rin pangako. Wala namang tupad. Meron tupad pala. Tupad. Yung binibigay na tupad. Pero yung tinupad na pangako, wala. Wala po kwenta yung mga yan. Pwede po PWD nag-aaral sa hindi po kasi pang therapy. Yun nga po, sir, mga ma'am.
pumunta po kayo dito sa Facebook page ni Tito Sen. Pagkatapos po, iscan nyo po itong QR code at pagkatapos po niyan, mapupunta po kayo malamang sa isang link. Hindi po yan online sabong link. Tapos pipila po kayo doon ng form. Mag-iingat po kayo baka ma-scam kayo dun sa iba. Dito po sa legit na na Facebook page ni Senator Tito Sen, ni Senator Tito Soto. Yan mga kababayan. Pwede po, sila naman po mamimili. Sila po mamimili sino po ang karapat-dapat na matulungan. Hindi ko alam, magkano ba sweldo ng senator? Malaki rin ata sweldo ng senator 300,000 ata kada buwan. So 600. So marami na pong makikinabang doon sa 600,000 na sweldo ni Tito Sen 2 buwan. Kaya yung ay Marcoleta, yung puro pangako dyan. Nasa na yung yung tulong mo doon sa mga below 2,000 na may bill sa Meralco. Yayabang nyo, puro kayo pangako. Pag eleksyon, ang balis-bilis nyo magpakita, kayo pa lumalapit sa tao ngayon. Ngayon madali pa naman kayong lapitan. Ang hinap nyo lang hanapin. Mga walang hiya. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Siyempre, saludo po tayo kay Tito Sen, Senator Tito Soto. Napakagaling ninyo. Ayan po, dapat kapag nangako, tuparin. Hindi yung puro kayo pangako ng panahon ng kampanya, pero pag nanalo na kayo, tsapwera na yung taong bayan. Pangit po yun, kakarmahin po kayo kapag ganun. Kaya Marcoleta, ako po nananawagan sa inyo, nasa na po yung pangako ninyo. Baka puro lang kayo drawing. Dapat di kayo nag-senator. Kung puro pala kayo drawing, dapat nag-fine arts na lang kayo. Kaya nag-architecture. Ay, yung architect, malakas din kumita, lalo na kapag flood control yung dinodrawing. Di ba? So, ilan po muna mga kababayan. Ilan po muna ating update. Muli, congratulations kay Tito Sen. Grabe. Yan po ang tunay na lingkod bayan. Yan po ang tunay na public servant. Okay, so yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.